supplies, gamot, bakuna, kung ano pang kailangan ng ating mamamayan ay dapat nandyan sa mga health centers. Dapat mabawasan ang dami ng kababaihan na namamatay dahil sa komplikasyon ng pagbubuntis at panganganak. Marami tayong hinihiling. Pero, sa totoo lang, karapatan nating lahat at obligasyon ng gobyerno na ibigay ang ating hinihiling. Kung kaya, dapat ipagpatuloy natin ang ating pagkakaisa upang singilin ang gobyerno tungkol sa ating reproductive health rights, reproductive health services. Bakit ba nila tinututulan itong ating hinihiling? Paulit-ulit na nating sinasabi, kailangan ng ating mga anak, kailangan ng mga kababaihan, bata man o matanda, ang ating reproductive health bill. Kasi kung walang isang nasyonal na batas, hindi pantay-pantay ang resources ng ating mga LGUs. Merong mayaman, merong mahirap, pero kailangan pantay na mabigyan ng serbisyo, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Ang batas na ito ay hindi para sa mayayaman. Ang batas na ito ay para sa ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng tulong mula sa ating pamahalaan. Ano lang ba naman yung halagang hinihiling natin? Ang laki nga ng halagang na sasayang sa korupsyon, ang laki nga ng halagang hindi natin alam na mapupunta talaga sa mamamayan dyan sa kanilang conditional cash transfer. Kung kaya, dapat ipagpatuloy natin ang ating pagkilos. Reproductive health bill ay kailangan nating lahat. Ang reproductive health ay hindi dapat tutulan ng mga sektor, ng mga individual na sinasabi nilang gusto nilang tumulong sa atin. Pero kung gusto nilang tumulong, bakit hinahadlangan nila ang pagpasa ng batas na ito? Kung kaya, dapat hindi tayo mawala ng pag-asa, magsama-sama tayo at ating isulong ang ating karapatan na makakuha ng serbisyo, ng pondo, ng assistance mula sa ating pamahalaan. Magandang hapon! Tama na! Sobra na! Pagbotohan na! Mabuhay po kayo! Representative Cruz Ilagan, Maraming salamat po!